So, hello mga sismars! Yan, ito na naman nga tayo. Panibagong araw, panibagong Facebook page. Yan. Ito na po ang ating bagong Facebook page dahil ito na yung registered sa ating BIR. Yan, wala na yung dati nating Facebook page na may 30,000 follower dahil pinamigay ko na siya sa hacker. Dahil hindi ko na rin naman siya ma-retrieve, sa hacker na lang siya. Yan, nakakalungkot mga isipin. Wala na tayong magagawa. Kailangan nating mag-move on. At eto na nga, ikikwento ko sa inyo kung paano ako nag-registered sa BIR. Yan, wala kayong babayaran kundi 30 pesos lang para dun sa stamp sa BIR. 30 pesos lang siya, tapos ang suggestion ko sa inyo ay wag mag-online appointment na kayo para hindi na rin kayo mahirapang pumila. Yan. Hindi kayo mahirapang pumila kasi nga naka-online appointment na kayo. Pero makonti lang din naman yung pila dun sa new business registration. Bali sa number 1 siya. Magtanong na lang kayo sa information kung paano kasi sila rin ang magbibigay ng form na 1902. Kung hindi ako nagkakamali, 1902. O2 yung form. Wala kayong babayaran sa BIR, pero yung requirements, syempre, kailangan mabayaran nyo. Yung DTI, ang unang-unang requirements ay DTI. Yung DTI ay 230 pesos ako nagpa-registered. Online lang din yun, kaya lang konti lang yung pagpipilian mong name. Halimbawa, I can online shop. Yun lang. Parang dun dati kasi sa main na DTI, para nakakapili ka talaga nung magagandang name. Ngayon, wala talaga. Yun lang yung pagpipilian. Yun lang yung makiklik mo. Yun lang yung choices. Yung name lang, tapos kung ano ka, kung online shop, trading, mga ganun, kung ano man. Yun. Konti lang yung pagpipili ang name, pero okay na rin. Kaya boom boom na. Kaya eto, nagpalit na ako ng name para pare-parehas na yung name na gagamitin ko. Pare-parehas na yung ginagamit ko sa TikTok, Lazada, Shopee, at syempre dito sa Facebook. O diba? Nag-register na rin tayo sa BIR. Syempre, palawakin na natin yung ating income. Yung pwede nating maging income. Yan. Tapos nga, yun, para kayo makapag-register, kailangan nyo lang ng DTI at valid ID. Yun lang talaga ang kailangan. Tapos yung form nga na pipil upan from BIR. Yun, after na naman, pipili lang kayo, check lang nila yung mga requirements mo. Tapos, uutusan ka na nilang magpagawa ng resibo sa valid na BIR registered na printing press. Hanap ka na ng printing press. I suggest, maghanap muna kayo ng printing press na nagpiprint lang ng 5 booklets. Kasi ang 5 booklets ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 600 lang sa iba. Yung akin kasi napamahal ako kasi no choice na ako. Doon ako sa malapit sa BIR kumuha. Ang minimum nila ay 10 pieces. So, 1/4 ang binayaran ko. 140 kasi yung isa. 140 yung isa times 10. So, naging 1/4. 1/4 yung binayaran ko para sa resibo. Pero hindi nyo yun agad makukuha ha. 2 to 3 weeks pa daw bago makuha. Hindi ko nga masabing ako na lang magli-layout, kaya ako naman. Pero hindi kasi pwede kasi hindi naman printing press yung business na inilagay ko, online shop yun. So, yun na nga, pagkatapos nun, papakita nyo, babalik ulit kayo sa BIR, bibili rin kayo ng 3 books, meron din siya sa mga printing press, yung 3 books, yung columnar, ledger, yung mga ganon. Basta alam na nila yun. Punta na lang kayo sa printing press at alam na nila yun. Tapos, kailangan nyo ng resibo, yun, babalik na kayo sa BIR, bibigyan na kayo ng authority to print at saka yung COR. Yung COR, yun yung sinasubmit natin sa mga Shopee, Lazada, BIR. Ibig sabihin nun ay Certificate of Registration. Diba? Ibig sabihin nakarehistro ka na. Tapos yan, tatatakan na nga yun ng stamp. Yun yung 30 pesos na binibili sa BIR. Nilalagay sa mga sulat. Nakalimutan ko kasi kung ang tawag. Basta stamp ang tawag ko. Tawag ko sa ngayon. Kasi nakalimutan ko nga kung ang tawag. Basta yun, ilalagay yun. Yung dinidikit sa mga diploma, yung mga ganon. Yun lang yun. Tapos yun na, okay na, pwede na kayong umuwi. Bibigyan na rin kayo nung kulay green yung this business is yung kulay green yung pinopost sa mga tindahan. Yun, tapos na. Yun lang, ganun kadali lang. Mabilis lang siya, wala pa siyang 1 hour, lalo na kung mabilis ka maglakad. Ako kasi mabagal akong maglakad, kaya ako'y nagmumuni-muni pa. Tapos nagpakalayo-layo pa nga ako, naghanap pa nga ako ng
murang mga printing press. Kaya lang, wala akong nahanap. Same lang din. Napagod pa ako. Yun. So, yun, bago kayo pumunta sa BIR, make sure may alam kayong mga printing press na mura at mapapaprintan nyo. Kung may alam kayong mura at papayag na 5 pieces lang, wala pang 1,000, naka-registered na yung BIR, naka-registered na yung business nyo, pwede na kayo magtinda sa Shopee, Lazada, TikTok. Pero, make sure na gagamitin nyo yung mga columnar nyo, yung mga books, i-record nyo na ngayon lahat ng inyong mga lahat ng inyong mga business transaction, i-record nyo na kasi nga, kailangan yan para ma-tax exempt kayo kapag wala pang 500,000 ba yun? Wala pa namang tax yung mga wala pang 500,000 yung kinikita, mga 1 million, mga ganun. Wala pa naman tayong tax doon. Kailangan nga lang, mapatunayan mo siguro yun. Hindi ko pa talaga masyadong gamay, pero yun ang pagkakaalam ko. Yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. Follow for more para sa ating maraming chika bells.